Hello brothers and sisters! This is Lady Eliza of Pilipinas, ngayon na on Aliw Channel 23 and DWIZ Digital, DWIZ 882 AM and social media. At ngayon, tuturuan tayo ng isang monetized YouTuber kung paano kumita sa social media. Kaya tawagin na natin siya. Si Kuya Ed PH in particular, siya ay isang masasabi natin na matagal-tagal na rin na monetized na YouTuber. So, calling Kuya Ed PH, where are you? Hello po. Yan. Okay. So, good afternoon po sa inyo lahat. No? Welcome po sa ating Kuya Ed at kay Ma'am Eliza. So, actually guys, ang pag-YouTube isa madali lang. No? Madaling mahirap dahil kailangan mong ma-monetize. No? So, may mga requirements ka na dapat na sundin. At ito po yung 4,000 watch hour and 1,000 subscriber. So, yun po yung talagang pinaka-importante no, bago ka ma-monetize. So, kailangan mo talagang pagsikapan. So, madali lang, no? Madali lang kung talagang pag-iigihan mo yung pag-upload ng mga videos. Tulad nung kung maaari araw-araw. At iwasan nyo rin na gumawa ng mga video na may mga halong mga music. Yan, iwasan po natin yan. Then yung mga at saka syempre kailangan din natin ng paggawa ng mga videos is talaga ng mga hindi magalaw yung camera mo, no. Then diyan sa pag-vlog talaga guys is kailangan mo talagang magkaroon ng kumbaga is investment mo sa sarili mo, no, na kailangan mo mag-invest ng mga kamerang magaganda, malinaw, hindi magalaw at syempre yung talagang alam mo ba yun yung tulad diyan si Ma'am Eliza gumagalaw tuloy. Yan. Sorry, nagugulo lang. Ayun. So yun po yung isang masabi natin, no? Sa pag-YouTube po talaga is mahirap ma'am, mahirap. Talaga, yun talagang realidad doon. Mahirap, pero kapag na-monetize ka naman is talaga napakasarap sa buhay, no? Dahil syempre, unang-una is kumikita ka buwan-buwan, meron kang inaasahan at nakakatulong ka na sa pamilya mo. Oo, nakakatulong. May tanong, Kuya Sige Ed, po. kaya daw bang bumuhay ng pamilya pagka full-time YouTuber? Actually, sa pag-YouTube talaga, depende po eh. Depende sa sitwasyon. So, depende kung masipag ka mag-upload. Kung kaya mo mag-upload ng 3 beses isang araw, mas maganda. Kung kaya mo mag-upload ng 5 beses isang araw, mas maganda. Pero kung talagang hindi kaya ng schedule nyo at hirap, kung maaari, huwag kayong huwag kayong magpaano ng isang araw. Kung maaari, araw-araw kayo mag-upload. Kasi mas maraming videos, mas maraming sponsors, mas maraming collection. Tama ba? At saka po kasi dyan, ma'am, yung analytic mo kasi kailangan nagtutuloy-tuloy. Hindi siya mabablanko. Kumbaga, parang Facebook yan nag-upload ka ngayon, makikita ng mga kaibigan mo. Ganun din sa YouTube. Pag nag-upload ka ngayon, kapag mainit yung upload mo, is ituloy-tuloy hanggang sa magtuloy-tuloy siya. Kasi once na natuwa yung mga viewers mo, lalo sa mga baguhan, is may pagkakataon na subscribe ka nila. Ang tanong niyo, ma'am, kung makakabuhay ba ng pamilya, balikan natin yung issue na yun. So, marami tayong mga kaibigan, no? Mga OFW, mga doctors, mga professional, no? Pero ma'am, nag-YouTube din sila, no? Marami tayong mga kaibigan, marami tayong kakilala mga doktor, mga engineer. Kumbaga, yung content na ginagawa nila is related sa trabaho nila. Yes. So, may public service na sila. Meron pang income generating. So magbigay tayo ng example. Pero example lang naman to guys, no? Yes. Total maganda naman yung yung adikain eh. Dr. Willie Ong. Di ba? Ano lang yun sa example lang natin. Kilalang yun. Oo, kasi maganda naman yung hadikain ni Dr. Willie Ong eh. Yes. So Doktor ng bayan. Oo, Kami mismo ng aking husband ay si Robert nakikinig sa kanya. Kumbaga nakatulong na siya. Hindi alam ng mga tao na kumikita rin siya. Although nasabi natin na kumikita, no? Actually guys, ganito yan, no? Nung una, ganun din ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit nag-YouTube to mga to? Bakit ano ginagawa nila? Nagkasayang sila ng oras, di ba? Pero nung napansin ko, nung ako naman ang nag-try nag-YouTube, doon ko nalaman na may pera pala. Kaya yung sabi ni Ma'am Eliza na... So depende sa sipag mo kung gusto mong bumuhay ng pamilya. Kasi mas maraming upload, mas maraming chance na dumami ang sponsors mo at ang mga subscribers. Ayun. So mag-o-open yun ng doors of opportunities para sa isang YouTuber. Kung marami kang subscriber, marami kang fan base, fans, ay di syempre maaari kang mabigyan ng endorsement, ng mga YouTube rights.
na magkakaroon ka kayo ng malaking kita from the endorsements. Tama? Opo, tama po. Yes. Meron nga kayo napansin, no? May mga malaking channel or maliliit na channel. Meron silang mga subscriber na maliliit lang. No? Maliit lang yung subscriber pero ang tataas ng views. Kasi nga maganda yung content na ginagawa nila. So ang dapat, malaki ang engagement. Maraming Oh, yun. views. Aanin niyo po yung malaking subscriber pero ang views mo naman is napakababa. Yes. So ano ang dapat gawin para dumami ang views? Ayun. Sige talaga Lahat ng pag-scrapan. mag-anak ba, kakilala, kaibigan, immobilize para i-share ang iyong video? Sa tingin ko hindi naman kailangan yan, ma'am. Kasi siguro makakatulong din siya dahil sa mga kakilala natin. Pwede yun, bakit hindi? Pero mas maganda yung continuous upload. Continuous upload, continuous upload po no tayo at ayun, pagsikapan Yes. at saka po iwasan natin yung mga copyright music, yung mga bawal na Iwasan ang copyright music. So, Meaning, hanggat maaari gumamit ka ng original music or wala ano po, na. kumari wala na lang. Wala na lang. Wala na lang. Oo. Kasi actually sa mga sa YouTube may nababayaran ng music eh. Okay. May nababayaran ng music. Yung non-copyright. Non-copyright, may nababayaran ng music, no? So, wala po tayong magiging problema po doon. Then, ang pinakamaganda pa na isa dyan is continuous upload. Continuous. Actually, Sipag talaga, sipag. actually pare-pares na po ang ano eh. Pare-pares na po ang mga content. Pare-pares na halos 1,000, millions. Pare-pares na wala ng ano. Yung gagawa ka ng content, sabihin mo, ikaw ang naiba. Hindi, wala. Pare-pares na halos. Yes. Kaya lang, ikaw lang yung maggagawa ng style mo kung ano yung pagkakaiba ng kinokopyahan mo. Yes. Actually, pare-pares na. Wala na. Sa minimum po natin, pero halos pare-pares na po. Okay, so Kuya NBH, ilang content ang na-upload mo sa loob ng isang araw or isang linggo? More or less, isang araw, average. Hindi tayo pumapalya sa isang araw kung maaari. Minsan, mapalya lang ako isang araw, hindi ako makakapag-upload ngayon, gawa ko ng, minsan nagkakaproblema yung internet. Yes. At saka, ang problema kasi dyan is yung natin yung mga apps na ginagamit natin. So yun, kailangan maganda yung internet mo kasi matagal din ang uploading eh. Hindi rin ganun kadali. Oo. Ano masasabi mo doon sa artificial intelligence? Malaking tulong ba yan sa mga YouTuber or depende rin sa YouTuber kung gusto niyang gamitin yung AI or Actually, maraming gumagamit ng ganyan sa panahon natin ngayon, lalo sa mga henerasyon natin ngayon, mga makabagong henerasyon. Yes, yes. Nag-iiba sila ng style. Lalo sa mga food vlogging, marami ko nakita ng gumagawa ng ganyan, mga food vlogging, mga ano. Pero sa akin, sa mas maganda siguro is kung ano lang po yung nasanay sila, kung ano yung nasanay nila ginagawa. Kung saan ka tinanggap ng yung Kung saan ka tinanggap. subscribers ng YouTubers. Opo. Alright! Kasi baka mamaya, kung kailan ka naman nag-iba, doon sila mawala. Alright, okay. Tutuloy na po namin ito sa Pilipinas Ngayon na TV show. So, see you again soon, mga brothers and sisters. Thank you po. Mag-on air na po kami. Kuya Thank you. PH. God bless. Kuya Ed PH, YouTube. Thank you po. And, of course, sa YouTube ko rin, One Lady Eliza. And Norlisa Eliza Francisco Rivera sa FB at Pilipinas Ngayon na sa FB din, sa TikTok naman po at Lady Eliza PNN. Thank you all for Thank you watching. po. God bless you more and more.